Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito rin yung pares niyang pumpkin hats mga kaibigan na babae po. Ito'y straight din na babae na pure pumpkin po. Ito po yun mga kaibigan, nakuha na naman natin ulit po para i-breed natin mga kaibigan. Magpapuro tayo nito kasi ito naman ay pareho silang straight breed po na pumpkin hats mga kaibigan, na galing kay Goddesses, na galing din kay Dini Queen ka po. Ito po, magparami tayo nito mga kaibigan, at saka hindi muna ako mag-out nito po. Kahapon mga kaibigan, nakuha na naman natin yung pumpkin hats po kasi nandun ako doon sa kaibigan ko. Hiniram kong kaibigan kasi kami dalawa, kasi ang nagkuha doon dati mga kaibigan, bininta ko lang yung babae kasi medyo kulang tayo ng po. Pero ngayon, pinahiram niya sa atin. Gusto niya magpapuro daw ako. Okay naman yun mga kaibigan kasi maganda kasi yung pumpkin hats. Madiin pumalo at saka maganda kulay mga kaibigan. At saka yung paa niya ay green legs talaga ay. Para atang mga kaibigan, parang yellow green po. Napakagandang manok mga kaibigan, magpapuro niya, paramihin natin mga kaibigan. Hindi muna ako mag-out dyan mga kaibigan kasi gusto ko paramihin, hindi natin alam po kasi hindi natin alam yung panahon mga kaibigan. Pero yung natin pakita natin kahapon na yung golden boy mga kaibigan saka gray, talagang napakaganda yun mga kaibigan. Yung gray na yun ay talagang tested na yun. At saka yung mga kaibigan, yung golden boy natin na lalaki, nandyan pa po, maganda din yun mga kaibigan sa tingin ko po kasi maganda yung niya, yung alignment ng paa. Palagi ko sinasabi yan mga kaibigan, pag magpa-out tayo ng 3 months old, hindi talaga natin masigurado niya na pagdating ng 5 to 6 months old ay magandang manok talaga. Pero mayroon na tayong mga mga kaibigan na maganda kasi manipis yung mga paa. Kasi may nagsabi kahapon kaibigan na ipakita ko na ulit, hindi na po kasi na mga kaibigan ay baka may strike na naman tayo ni Mr. Whitey po. Yun lang yun mga kaibigan, yun lang, tingnan nyo lang sa sa video ko at saka kung sino may yung interesado pa doon mga kaibigan, message nyo lang ako sa Macau Shots po. Yung nagsabi sa akin na kursunada doon niya, taga Ilocos yan ako, kayang-kaya yun sa shipping mga kaibigan. Kasi ang Luzon yun mga kaibigan ay 3.5 ang shipping doon. Pati Mindanao po sa Visayas mga 2.5 siguro mga kaibigan. Yun lang po, yun ang ating information about sa shipping mga kaibigan. Kasi hapon may nag-message sa akin, hindi naman tayo pwede mag-message sa YouTube. Hindi ko masin mga kaibigan, hindi ko lang alam, baka binantayan nila yun. Bawal talaga magsabi ng mga presyo, anong mga nyo, yung mga pinag-usapan nyo, mahirap comment doon mga kaibigan, baka naman may strike na naman tayo ulit po. Yun lang po mga kaibigan, yung Ilocos kayang-kaya po, at saka yung shipping doon ay 3.5 lang mga kaibigan, napakamura po. 3.5 yung double box mga kaibigan, yung double lalagyanan po. Yun lang po mga kaibigan, paramihin natin yung hindi pa, tapos palagi tayo pa mga kaibigan, busy pa tayo doon sa kasi hindi pa natapos yung pintuan natin. Pintuan, saka yung natin backwood po kasi medyo malaki-laki din yung mga kaibigan. Malaking gastos po, maraming mahiro po ang kailangan po. Yun lang po mga kaibigan, yun lang ating may sa araw na to. Kasi yung naman talaga, ang purpose lang natin ay yung po, yung gray at saka golden boy mga kaibigan. Yung mayroon sanang tanong mga kaibigan pero hindi na muna kasi medyo marami pa tayong gagawin po. Punta naman ako dun sa kabila, dun sa pisto natin mga kaibigan, dun sa pinagawa natin ng area natin po. Yung pag-usapan natin ay yung tungkol sa po, kasi may nag-visit sa atin mga kaibigan. Ito naman sa atin ay talagang kung may nagtanong lang na mayroon naman tayong alam, talagang maanuhan natin mga kaibigan, masagot natin po. Pag wala naman mga kaibigan, talagang hindi tayo maggawa-gawa lang ng istorya dito mga kaibigan. Kasi ang sabi niya mga kaibigan na daw ang yung remedy nung manok na namamahay, yung bang balay-balayon ba kaibigan? So, sa Bisaya pa po, balay-balayon. Yung namamahay, pagdalhin mo dun sa ibang lugar o ibang area, ay hindi ho maglaban mga kaibigan. Sa akin naman dyan, mga kaibigan, mayroon akong ganyan dati po. Na pag
dinala mo lang doon sa kapitbahay mo o sa unahan lang sa inyo, ay hindi maglaban po. Saka mga kaibigan, ang ano ko dyan dati, umabot pa nga yun ng ano mga kaibigan mga 15 months mga kaibigan, hindi pa maglaban. Pagdalhin mo doon sa ano po, sabi nung kaibigan ko, yung medyo matanda na sa Mindanao ako, sabi niya, pakastahin mo. Sabi naman yung isa kong kaibigan na medyo bata-bata pa, sabi niya, wag, masyado daw, mas lalo daw medyo hindi tumapang mga kaibigan, sabi niya. Pero pinabayaan ko lang ko yan, nilagay ko lang sa area na medyo may mga inahin din na magpagala-gala. Sa katagalan, mga kaibigan, dumating ang panahon na medyo, pero umabot na siya ng mga kaibigan, 2 taon po. Medyo nakapaglugo na siya mga kaibigan, ay talagang hindi na ho mga kaibigan. Talagang hindi na talagang naglaban na kahit saan pa mo dalhin mga kaibigan. Pero kasi pag tayo naman, pag medyo stag natin, hindi maglaban, nakakapikon yun mga kaibigan, totoo yan. Lalo na pag umabot na ng 9 to 10 months, sa akin dyan, bigay ko na yan. Kasi ang manok kasi pag dating ng mga 8 months, 7 months, maglaban na yung iba Magaling ng mamalo mga kaibigan, mayroon ng mga estilo. So pag hindi maglaban, mga kaibigan, parang nakawala ng gana po. Sa atin dyan, ang gawin mo dyan mga kaibigan, pabayaan mo lang sa area na yung nakacord lang siya na may mga inahin na magpagala-gala para medyo tumaas yung testosterone level ng isang manok po. Yun lang sa aking lang yun mga kaibigan, sa aking pag-analisa mga kaibigan, na ang manok pag pinabayaan mo lang dyan na mayroong mga nakagalang mga inahin din, ay umabot din sa puntong medyo talagang matapang na rin ang isang manok po. Pabayaan mo lang yan, pero sa atin kasi, lalo na pag tayo ay isang breeder, pagdating kasi ng mga 7 months, 8 months, sigurado maglaban na yan mga kaibigan, lalo na pag may mga bloodline talaga. Dati kasi yung mga namamahay na manok, medyo wala pa yung mga wala pang mga bloodline sa mga panahon na yon. Meron, pero hindi katulad ngayon mga kaibigan na talagang alam na natin na ito'y Golden Boy, ito'y 5K, may mga pangalan na talaga po, lalo na ngayon na sumisikat itong tinatawag nila ng social media po. Ay talagang makakuha na tayo ng mga legit din na medyo mura-mura lang. Tulad natin, katulad natin sa pinapaano natin kahapon mga kaibigan, na pinapasiring po. Yung Golden Boy mga kaibigan, sa tingin ko mga kaibigan, medyo malaking manok yun mga kaibigan. At saka pinarisa natin ang gray po. Kasi may nagsabi sa akin mga kaibigan nga, boss, pakita mo daw ulit yung Golden Boy na pwede naman po. Lang natin saglit doon mga kaibigan. Wala, hindi yung nagkasakit mo. Kasi sabi nung sa media, baka nagkasakit daw, di po. Hindi naman tayo magbigay mga kaibigan o magpa-sharing na medyo may sakit. Kasi yung may sakit mga kaibigan, lalo na pag pinabiyahe mo, pagdating doon, ay talagang magkasakit yan kasi yung resistensya niya Hindi, kahit injikan mo pa yan mga kaibigan, ay talagang bumabalik yung sakit na yun. Lalo na pag hindi na immunize, sa atin hindi tayo magbigay ng medyo may sakit mo. Kunin ko po mga kaibigan. Ito po mga kaibigan, tingnan nyo po. Medyo light yung dito niya. Medyo malaking manok po. Kasi bulto na bata pa. Malaki yung balikat po. At saka tingnan nyo po, hindi pa lang masyado na-develop yung balahibo niya dito. So, tingnan nyo ang alignment ng paa mga kaibigan. Napakaganda po. Medyo malaking manok siguro. Kasi medyo malaki yung niya. Tingnan nyo mga kaibigan Napakagandang manok to. Medyo siya. May pagkahilo yung tambulok niya po. Hindi ho ito nagkaranas ng sakit po. Pasensya ka na sa nag-message mga kaibigan. Hindi po talagang healthy ang manok to mga kaibigan. Hindi naman tayo magpadala ng medyo tingnan nyo po. Medyo papula na yung mukha po. Tingnan nyo po. Kunin natin yung babae mga kaibigan. Ito po yung mga babae. Ito yung babae mga kaibigan. Tingnan nyo po. Maganda ho ang mga lumalabas dito kasi maganda yung purma niya. 45 yung muntot, medyo may balikat. Kaya alignment na pa. At saka malaking manok po. Silver gray mga kaibigan. Tingnan nyo po. Ay talagang di tayo mahiya dito mga kaibigan kasi ilang bisis ko na itong na-breed mga kaibigan. Maganda talaga ang mga offspring na lumalabas po. Napakaganda nitong gray na ito mga kaibigan. Sa akin naman mga kaibigan, hindi naman tayo magsabi pag pag hindi natin ginagamit po. Saka ito'y na ito mga kaibigan, talagang tested na po. Ito yan. Maganda ito pare sa Golden Boy po. Napakagandang manok to mga kaibigan, 45, eksaktong balikat, may balikat. Maganda yung mukha.
Alignment ng paa, maganda po. Sa atin naman mga kaibigan, basta mga babae na medyo umabot sa atin ng medyo matagal na panahon po, eh talagang magagaling na manok yan kasi katulad yung mga iba dati yung mga 5 kiko na galing kay Kakusa, maganda ninyo mga kaibigan, hindi ko sana bitawan kaso kailangan talaga natin mga kaibigan lalo na ngayon. Ako hindi ko sana yan bitawan yung green na yan kasi napakagaling ho ng mga offspring na lumalabas mga kaibigan, mga babae, malalaki. I-breed mo yung mga resulta ng mga babae lalo na makikross ng golden boy po. I-assure ko yan sa inyo mga kaibigan na talagang maganda po. Pero yung lalaki, hindi ko ba yan masabi mga kaibigan na mag-conclude na tayo talagang maganda to. Kasi alam nyo na 3 months old, magpo-4 months na siguro mga kaibigan, medyo malaking manok po. Di natin alam, mag-iba yung purma dyan. Baka masisi pa tayo. Pero yung mga pencil pit, nandun na po mga kaibigan. Yung 45, yung medyo may balikat, nandun na po. Pero kasi sa iba kasi mga kaibigan, medyo bata pa, may balikat. Pagdating ng medyo may edad, 7-8 months, mag-ibang hugis po, medyo pataas, ganun. Ilang bisis ko na yan na experience mga kaibigan. Pero itong nakita ko, talaga may balikat po na makita mo naman sa katawan na ito naman mga golden boy mga kaibigan. Wala namang makita mo na medyo maninipis po. Meron, pero siguro baka di natin alam mga kaibigan kasi itong mga street ko, meron namang lumalabas na medyo matataas, mahaba lang yung katawan nila. Pero pagdating na medyo may edad na, bumabalik din yung mga kaibigan na bumubulto yung katawan ng isang manok po, lalo na itong mga golden boy mga kaibigan. Kasi yung golden boy, heavy bone yan eh. Wira na lang siguro pag ma-inbreed mo yan. Baka, kasi sa inbreeding mga kaibigan, hindi ko sweeter po, hindi ko sila bagay sa inbreeding mga kaibigan. Sa line breed, pwede yun. Sa akin, pagkakaintindi lang doon mga kaibigan, sa aking obserbasyon lang po. Yun lang mga kaibigan, yun lang ating ma-issue sa araw na ito, yung mamahay na manok, ano ang dapat gawin po. Sa akin, pabayaan mo lang mga kaibigan, umabot din yung panahon na medyo tumapang na rin yung isang manok po. Yun lang po. Maraming salamat sa mga lahat na nag-subscribe, nag-upbeat sa ating mga palahi po. Maraming salamat sa inyong lahat po. Yun lang po, magandang umaga sa ating lahat po. Yun lang mga kaibigan, good morning sa ating lahat po.